Hi guys. So yan, tapos na akong mag-makeup. Ang haba ng video. Oh my god. So ito ano na lang, continuations. Ayan. Nasa 8 minutes. Ang haba pala pag nagme-makeup tutorial kay Eme. Pero I think uulitin ko yung ano ko. Yung questions and answer ko. Saglit na. Parang andyan yung asawa ko. Wala pa pala. Open ko na nga lang yung window. Para pagsisilip ako. Kita ko siya. So, ayan. Pagka-blower ko ng hair ko, then in-iron ko siya, nilagyan ko siya ng style. And guys, parang yung curl kasi, curly na kasi yung hair ko. Kasi kung straight lang siya, halatang halata yung pagka-curl. So, yan. Ginagawang ko na lang siya ng ano. Parang, kine-curl ko na lang siya. Tsaka mas parang ano siya sa akin. Mas medyo bagay siya ng onte. Nagpipiling si Inday. So, yan. So, yung questions dito, may wonderful questions again kasi tayo eh. We have a wonderful questions here. So, ano yung God's word na tumatak sa'yo? So, I think yung God words na tumatak din sa akin is yung God mercy is bigger than our mistakes. Than my mistakes, than your mistakes. God love us. Yun. Yung mahal tayo ni Lord na kahit ano pa yung nagawa nating kasalanan or kahit paulit-ulit tayong magkamali, always andyan pa rin siya sa atin na mag-pray lang tayo, tumawag lang tayo sa Kanya at yung kung may faith lang tayo sa puso natin, parang ibigay nyo lahat ng pag-aalinlangan nyo, ibigay nyo lahat ng burden nyo, yung hirap na kayo sa buhay or yung hindi nyo na kaya or hindi mo na kaya. May time na ganun din ako eh. Hindi ko na kaya. Nilalapit ko na lang siya. Pupunta na lang ako sa simbahan. Sumisimba na lang ako. Yung iniiyak ko na lang lahat. Hinihingi ko sa kanya ng tulungan niya ako. Yun, yung parang, Lord, hindi ko na kaya to. Bibigay na ako kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko nakakayanin. At alam ko na makakaya ko to dahil andyan ka para gabayan ako, para tulungan ako. And ayun, nagiging patient lang talaga ako. Patient is the key. Pero in my dreams na panaginip ko, lagi siyang nagbibigay ng sign na things will be okay tomorrow. You have just to be patient. Na parang andyan na. Kasi yung parang once na andyan na yung sobrang problema, sunod-sunod na, yun na yung sign na after nun, may iba na yung sitwasyon mo na once na napagtagumpayan mo yun na almost give up ka na, almost you will hang yourself. Yun yung time na parang after those moments, those struggle, those difficulties in life, doon ka makakaahon or mas mababago yung buhay mo. Once na napagtagumpayan mo yun yung I think yun yung gift na after dumaan ka sa sobrang struggle, after na ma-survive mo yun, and then after that, magiging masaya ka na or magiging okay na yung sitwasyon. Huwag ka lang susuko. Na kasi kung sumuko ako during that time, or alam mo yon, parang paano yung anak mo or paano yung kunyari may parents ka na inaasikaso mo or 'di ba? Yung mga bagay na yun kailangan always na kino-consider natin. Kasi kung susuko tayo, wala rin namang mangyayari. Paano sila? Oo, wala na tayo. Pero, paano yung may iwan natin, di ba? Kaya, kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, huwag tayong susuko. Kailangan, tibayan natin yung loob natin. Kapalan natin yung mukha natin. Kung kailangan natin humingi ng tulong at kailangan nating paulit-ulit na humingi ng tulong, di gawin natin. Kesa gumawa tayo ng hakbang na hindi dapat. Ayun. Always fighting and fighting and fighting. Yun lang yung ko na andyan si Lord para gabayan tayo.
And para damayan tayo kung anumang problema ang mayroon tayo sa buhay. Kung nahihirapan man tayo, always andyan siya. Iiyak lang natin yan. Ibigay lang natin lahat ng bigat sa balikan natin, yung mga dala-dala natin, sa puso natin, yung mga feeling natin na feeling down, na feeling natin na pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. May time kasi talaga na ganun eh. Ayun, i-ano lang natin, i-surrender lang natin lahat sa Kanya. And ayun, yun yung ano na andyan siya. Na ang pagpapatawad niya is andyan at gagawa siya ng paraan para maging okay tayo. Pero kailangan din nating kilusan yan. Hindi lang always na, oh Lord, ganito, ganyan. Ganito, ganon. Hindi lang. Kailangan kumilos tayo. Mag-isip tayo ng tama. Humingi tayo ng guidance sa Kanya. Hindi yung, puro lang tayo prayers, puro lang tayo ganito, ganyan. Pero andun tayo sa loob ng bahay natin, ang dilim-dilim. Nagmumukmuk tayo. Wala tayong ginagawa. Ano tayo, lalabas tayo, magpapahangin tayo, pupunta tayo sa maliwanag na place. Yung parang makakapag-isip tayo ng tama. Makakaano tayo ng paraan para makawala sa ganong sitwasyon. Aside sa tulong ni God, kailangan din nating tulungan, number 1, yung sarili natin. Kasi tayo yung andyan siya, pero at the same time, kailangan talaga tayo ang kikilos pa rin para sa sarili natin. Pero yun na nga, always naman andyan si Lord para sa atin. And yun yung napakaganda na kasabihan na His mercy is better than our mistakes. Thank you guys for watching.